Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, nung nakaraang araw po, bumisita si Vice President Sara Duterte sa Japan para magkaroon ng meet and greet sa mga kababayan nating mga OFW. So, dun sa press ko na yun, natanong po si Vice President Sara Duterte yung posibilidad na maging o tumakbo siya bilang presidente sa 2028. So, ang naging sagot po ni Vice President Sara Duterte, may posibilidad na tumakbo siya. O kumbaga parang kinukonsidera niya na tumakbo siya bilang presidente kasi nung una medyo nag-aalinlangan o ayaw pa muna niya magbigay ng kahit na anong komento tungkol sa pagiging presidente sa 2020 dahil medyo malayo pa eh. So 3 taon pa yung itatakbo natin. So ayaw muna magkomento ni Vice President Sara Duterte dahil nga magiging siya yung magiging talagang target ng mga aspirant president sa Pilipinas. Alam naman natin yan kung sino yung talagang namumuro. Siya yung pupuruhan para siraan na siraan para siyempre mahatak pababa. Pero ngayon, naging vocal po si Vice President Sara Duterte yung pagkonsidera niya bilang presidente sa 2028. At yan po ay inalmahan ng mga nag-file po ng impeachment laban sa kanya. So unang-una nang nagwarla rito ay yung lola ninyo na si Sabakwin kung tawagin nila at minsan natawag na rin ni Senator Jinggoy Estrada na isang incompetent dahil nga sa haba-haba ng tinagal ng panunungkulan niya bilang CHR, naging DOJ Secretary at naging senador wala siyang napatunayan doon sa Davao Death Squad na ibinibintang niya kay Pangulong Duterte. So ngayon, nagwawarla siya kasi parang tila baga na concede na o parang napipredict niya na mananalo si Sara Duterte bilang presidente dahil marami na siyang nakikitang pwedeng mangyari kung sakaling si Vice President Sara Duterte ang manalo bilang presidente. So ito, panoorin po natin yung pagwawarla ni Madam Laila de Lima kung sakasakali nga daw o naging kumbaga yung naging reaksyon niya doon sa naging sagot ni Vice President Sara Duterte sa pagkonsidera niya na tumakbo bilang presidente. So, siyempre, bago ang lahat, bago natin panoorin yung pagwawarla ni Madam, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV o hindi ka pa nakafollow sa TikTok account ng Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot muna yung follow at yung subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Siyempre, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na at the same time, palike na rin po ng video at pa-heart na rin po. So ito, panoorin po natin itong pagwawarla ni Madam Laila de Lima sa posibilidad na pagtakbo nga ni VP Sara sa 2028. Kasi look, she's the constitutional successor. Kung mangyari kan presidente ko niya, magiging presidente siya. And then in 2028, I think I just read kanina sa news na parang she was asked about whether she has plans to run for president. She's seriously considering it. Another Duterte presidency? Can we afford another Duterte presidency? Ano na? Gusto niyo po bang malaman, Madam Laila de Lima, yung sagot? Kailangan pa bang isampal sa pagmumukha mo kung ano ang sagot ng taong bayan dyan sa tinatanong mo? Kung gusto ba ng mamamayan o yung gusto ba ng taong bayan na mabalik uli ang mga Duterte sa posisyon? Well, ang sagot dyan, majority, opo, gustong-gusto po naming mga Pilipino na bumalik ang mga Duterte sa pwesto. Bakit natatakot ho ba kayo na baka sakali bumalik uli kayo sa loob, baka maikot na naman yung roleta ng kapalaran, mabalik uli kayo sa custodial center ng PNP. Yun po ba yung ikinakatakot ninyo kung bakit ayaw ninyo o parang kini-question nyo kung sakasakaling tumakbo si Vice President Sara Duterte? Ano na naman ang mangyayari? Ano na dyan na naman siguro yung mga patayan. At you know, about the China and the West Philippine Sea issue. Have we ever heard her comment or have we ever heard her condemn what China's been doing all this time? Tingnan mo tong engot na to ha. Naturingang abogado, naturingang senador, dating senador. Buti na lang hindi nagtagal. At buti na lang din at hindi nanalo itong nung nakarang eleksyon
At ngayon ay tatakbo pa bilang congressman under party list. Kundi ba naman eng-eng, di ba? Hindi ba niya alam na ang presidente ang ating chief architect sa foreign policy? Bakit kailangang magsalita ni Vice President Sara Duterte sa issue ng China? Kahit naman magsalita siya doon sa issue ng China na yan, may mangyayari ba? May matutuloy ba? Ahadlangan ba ng mga salita ni Vice President Sara Duterte kung ang gusto ni Bongbong Marcos ay makipagdigma tayo sa China? Di ba? May magagawa ba si Vice President Sara Duterte na utusan ang AFP, ang ating National Security Council, na tutulan kung ano yung gusto ni Bongbong Marcos? Siyempre, susundin ng mga yan yung presidente, which is si Bongbong Marcos. So at the same time, noong mga panahon na yon, under pa si Vice President Sara Duterte ng gabinete ni Bongbong Marcos. So kabastusan naman yon na parang gusto nyo mangyari yung ginagawa ba ni Leni Robredo na binabastos ang presidente natin na siya yung kasama siya doon sa gabinete tapos siya ay panay ang kontra. So ganun ba yung gusto nyong gawin ni Vice President Sara Duterte? Si Sara Duterte, noong time na yon, pinaninindigan niya yung unity team. Kaya never siya nagsalita kahit na against siya doon sa policy ni Bongbong Marcos. Tumahimik lang siya. Kasi nga, for the respect sa presidente natin, sinusuportahan niya kung ano yung idadrive niya. Kasi nga, ang presidente, ang ating chief architect, kumbaga siya yung driver. Alam nga naman, ikaw pasahero ka, mas marunong ka pa sa driver kung saan niya gustong dumaan. Di ba? So nanahimik lang si Sara Duterte. Ngayon, yung sinasabi naman niya, yung patayan daw, gusto daw ba natin bumalik doon sa mga patayan? Gusto mo ba sampalin po uli kayo ng katotohanan? Yes, gusto po ng mga kababayan natin na bumalik yung patayan, pero hindi doon sa mga inosente. Ang gusto po namin, maubos po yung mga kriminal na yan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, wala siyang pakialam sa karapatan ng mga kriminal. Dahil ang kanyang pinoprotektahan, yung karapatan po at ang kabuhayan ng mga sumusunod sa batas, which is tayo po yun. Kami po mga ordinaryong Pilipino, gusto namin na tahimik na pamayanan. Gusto po namin na pagdating po ng gabi, ang aming pamilya, kami po, ay nakakapaglakad ng matiwasay sa kalsada kahit gabi na hindi walang takot na may makakasulubong ng mga kriminal na pwedeng kaming abusuhin. Diba? Mas gusto namin yung takot ay mapunta doon sa mga kriminal, mga drug lord, sa mga addict, dahil yan yung mga perwisyo po ng ating bayan. So bakit kami matatakot na bumalik po yung sinasabi sa bagay? Kayo lang naman nagsasabing merong patayan. Dahil ang gusto lang naman mangyari ni Pangulong Duterte, ihinto. At malamang na malamang, yun din po yung magiging diskarte rin po ni Vice President Sara Duterte na ihinto yung kriminalidad. Hindi naman siguro mawawipe out talaga ng zero yan, pero at least, di ba, magkaroon ng takot yung mga kriminal at hindi yung mga inosente. Yan kasi yung gustong mangyari nila Laila de Lima at ng mga makakaliwa na maging magulo ang ating bansa dahil ayaw nilang umasenso ang Pilipinas kasi gusto nila sila yung sinasamba para at least mapakinabangan nila yung mga mahihirap nating kababayan dahil gusto nilang manatili sa pwesto. Isipin nyo kung bakit nasabi natin gusto natin silang manatili sa pwesto. Kahit isinusukan na sila ng taong bayan, especially itong si De Lima, parang hindi na sila nadala doon sa 8 diretsyo na mga dilawan, susubok uli sila sa party list. Kasi alam nila, marami pa rin naman dilawan ang naniniwala sa kanila. Marami pang mga uto-uto na mga tanso, mga makakaliwa na ayaw ng pagbabago sa ating bansa, ayaw ng kaayusan, gusto nila magulo kasi doon sila kumikita, doon sila namamayagpag. Kaya itong mga ulupong na to, gusto yung mga pamamalakad na nangyayari sa atin ngayon, tulad na lang ng pahayag ng ating PNP chief na si Marbil, di ba, na yung mga addict daw, hindi naman niyang gumagamit dahil
addict sila. Kaya sila gumagamit ng illegal na droga is para sa ekonomiya natin. Kasi gusto nila mag-extend ng oras ng trabaho para kayanin nila makapag 24 hours gising sila na makapagtrabaho. So hindi yung kino-consider ni PNP Chief Marbil na perwisyo yung mga addict na gumagamit. Pagkos, iyon ay nakakatulong pa sa ekonomiya ng ating bansa. Sinuportahan pa yan ng PNP sinuportahan nila yung naging statement ng kanilang PNP chief dahil naniniwala sila na tama yung sinabi ng kanilang PNP chief na kaya lang naman gumamit ng illegal na droga yung mga addict na yan is dahil gusto nila makatulong sa ekonomiya natin dahil gusto nila makapagtrabaho sila ng mas mahabang panahon o mas matabang oras para maging mas produktibo sila. Pero hindi nila naisip, once na isang tao nalulung na yan sa drugs, siyempre sa umpisa patikim-tikim, di ba? Diyan naman nagsisimula Ngayon, kapag yan nalulung na, para na yan may mga time bomb. Para, kumbaga, kung yan kasama mo sa bahay, kapamilya mo, kamag-anak mo, di ba? Para ka nang may kasamang time bomb sa loob ng bahay na anytime mag-explode na lang yan. At yan, pag nag-explode, parang yan, wala nang pinipili yan. Kahit kamag-anak, talagang kakatayin nila. So, ganun kahirap yung may karoon kang kasamang addict sa loob ng iyong pamayanan o ng iyong kabahayan. Pero, itong mga to, parang sa kanila, ayos lang. Kasi nga, sabi nga ni PNP Chief Marbil, para yan sa ekonomiya. Dahil kailangan nila magtrabaho ng mahabang oras para kumita sila ng mas malaki. So, itutuloy natin yung pagwawarla pa ni De Lima. The harassment, the aggression dun sa West Philippine Sea. So, can we afford? Yun ang ano ko. I'm not saying this because naging biktima ako kan sa iyang ama. But the survey results would show that more Filipinos are in favor of impeaching VP Sara para sa COMELEC, which is the pulse of the nation. And that cannot be supplanted by any massive rally, by any group, especially if that group is a minority group. And then... Ito pa isa nakakatawa dyan Minamaliit nito ni De Lima yung nangyaring peace rally ng INC doon sa Grino Grandstand. So, sabi niya, minority lang naman daw yung nangyaring peace rally na yun. Alam nyo ba kung gaano karami yung pumunta doon sa INC? Estimated nila is nasa 1.7 million Pilipino yung pumunta doon para sa suporta na wag i-impeach si Vice President Sara Duterte o ayaw nila doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero pinalalabas dito ni Madam Laila De Lima na majority daw ang gusto i-impeach daw, patalsikin si Vice President Sara Duterte bilang Vice President. Kung hindi ako nagkakamali, doon sa survey na ginawa, alam nyo ba kung ilan lang ang tinanong doon? 2,000 lang pong katao ang tinanong kung gusto ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Which is sinasabi pa nga nila ron, medyo tricky pa yung naging tanong. Kasi nga, ang mga kababayan natin, siguro yung mga natanong doon, pag narinig nila yung impeachment, ang pagkakaintindi nila is patatalsikin yung Vice President Sara Duterte. Pero pag sinabi mo kasing impeachment trial, di ba? Magkaiba yung i-impeach doon sa impeachment trial. Yung i-impeach, yun yung patatalsikin. Pero pag sinabi mo ng impeachment trial, yun yung proseso para i-impeach o para malaman kung meron bang may grounds ba o tama ba yung grounds na sinampan itong mga kumag na to para tanggalin yung Vice President Sara Duterte. So maraming may gusto na impeachment trial kesa doon sa nangyaring hearing ng good governance in public accountability ng mga tambaluslos doon sa Kongreso. Dahil doon, halatang-halata naman na talaga ang purpose lang nila is siraan si Vice President Sara Duterte. Bakit natin nasabing paninira lang yung ginawa?
sino ba yung dapat mag-usig o sino ba yung dapat mag-audit sa Vice President o sa mga kahit anong ahensya ng gobyerno? 'Di ba ang COA? So ang COA naglabas ng report na sinasabi nila na wala namang maling paggastos ang ginawa ang OVP o si Vice President Sara Duterte. Maganda pa nga ibinigay nilang remarks doon sa OVP. So lahat ng sinabi, lahat na nangyari doon sa committee yun na hinahawakan ni Congressman Chua ng Maynila, makinig ka Congressman Chua, lahat ng ginawa niyong hearing doon is nabaliwala dahil nga doon sa nilabas na report ng COA na walang ginawang mali yung OVP. So, kaya nga kahit sila, ang naging pasya lang nila is recommendation. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa rin umuusad yung impeachment complaint itong mga ulupong na to. Kasi nga, alam ng mga kongresista walang mangyayari. Dahil nga, malinaw ang inilabas na report ng COA. Ngayon, kung pagbabasihan yung survey pa rin, kung babalik tayo doon, hindi naniniwala si Laila de Lima na, kumbaga sinasabi niya, majority raw ng Pilipino naniniwala na gusto i-impeach si Vice President Sara Duterte. So, yung 1.7 na pumunta doon sa Quirino Grandstand, tinalo nung ginawang impeachment rally ng mga makakaliwang grupo kasama sila de Lima doon sa EDSA Shrine na umabot daw po na napakaraming Pilipino ang gustong mag-impeach si Vice President Sara Duterte. Umabot po ng 1,000 katao. So, ultimo mga langaw at ipis, hindi po sumama sa kanila, hindi nila napuno yung EDSA. So, para lang silang naglaro doon parang nagano lang sila, nag-get together lang. So, after nun, nagsimba na lang sila, nagpamisa na lang sila sa EDSA Shrine para hindi mapahiya. So, doon nila kumbaga sa kanila, mas marami na yung 1,000 kesa sa 1.7 na pumunta doon sa peace rally na ayaw i-impeach si Vice President Sara Duterte. Then, espousing a minority position. That's not the position of most Filipinos as shown in the recent surveys. Quite the contrary, 41% favor impeachment, 35% against impeachment, then 19% undecided. Now, Luzon, especially... Ewan sa'yo, Laila de Lima. So, kung yung pagbabasihan mo lang, yung survey po, ay napakalayo po ng, kumbaga, imposible nung hinihingi ninyo. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, ang tinanong lang sa survey ay 2,000. Mas marami pa yung tinanong kaysa doon sa umattend doon sa impeachment rally na ginawa ninyo sa EDSA. Kung ikukumpara nyo naman sa 1.7 million na umattend doon sa peace rally na sinusuportahan yung panawagan nga ni Bongbong Marcos na huwag i-impeach si Vice President Sara Duterte. So, nasa sa inyo po yan kung maniniwala po kayo rito sa Sabakwin na tinawag na incompetent ni Senator Jingo Estrada, kung maniniwala kayo sa mga pinagsasabi niya, o talagang natatakot lang itong taong to na bumalik ang mga Duterte dahil baka mabalik siya sa custodial center. So maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.